Mark Wilson Edrada, ang love language. Ang love language, Mark Wilson Edrada. Paano nyo gustong ipahayag sa inyo ng asawa nyo o ng jowa nyo ang pagmamahal nila sa inyo? Mga kaibigan, ayon sa isang pastor na si Gary Chapman, meron daw 5 love languages na nagpapahayag ng pag-ibig sa isang sinisinta. Ito ay ang words of affirmation, quality time, acts of service, physical touch, at material gifts. 6 na taon ang nakakaraan. Malinaw sa amin ng asawa ko na nooy kasintahan ko pa lang kung ano ang love language na gusto namin matanggap mula sa isa't isa. Dahil nasanay ako sa pagtanggap ng mga pagsusuri sa wastong pamamaraan, ang love language ko ay words of affirmation. Ang galing-galing mo, GB! Mahal kita, GB! Salamat, GB! GB ang tawagan namin sa isa't isa. At iyan ang mga salitang madalas kong marinig sa kanya. Siya naman, ang receiving love language niya ay quality time. Sabik na sabik siya sa tuwing dumating ang araw na magkikita kami sapagkat nais niya akong makapiling. Aba, nung naging mag-asawa na kami, nag-iba na ang lahat. Ang receiving love language niya na quality time, naging material gifts. Para bang merong kung anong tinig na bumubulong sa utak ko na nagsasabing, "It's a prank!" Isang araw, nakita ko siyang may tinitingnan sa Instagram. Pagtingin ko, alahas, diamante. Gusto ko nito, Chibi. Dahil anniversary naman namin, sige, nagpagawa ako ng hikaw na may diamanting nais niya. Sa Instagram ulit, nagtitingin siya ng bag. Siyempre ako naman, patay mali siya. Hanggang sasabihin niya, ang ganda nitong bag na to, oh. Alam ko na ang ibig niyang ipahiwatig. Dahil magpapasko naman, bibilhin. Sa Instagram ulit, nakakita siya ng masarap at magandang cake. Ang sabi niya sa akin, mukhang masarap to sa birthday ko, oh. Kaya minsan, kinakabahan talaga ako pag nakikita ko siya nag-Instagram na parang bang gusto ko na talaga i-deactivate ang Instagram account niya. Sa kabilang banda naman, aminado rin naman ako na nag-iba na ang receiving love language ko. Ang dating words of affirmation, naging physical touch. At ang swerte ko dahil lagi niya akong pinagbibigyan. Dahil kapag madilim, tuwing mapanglawang gabi, sa loob ng isang sarado at malamig na kwarto, sa ilalim ng may init na kumot, oops, hindi ko na idedetalye ang kwento. Hahayaan ko na lang na umiral ang guni-guni niyo sa kung ano ang saklaw ng physical touch. Alam niyo na yon. Pero Toastmasters, pag nagkita-kita naman tayo sa mga pagdiriwang natin, huwag niyo naman ako i-physical touch. Okay na sa akin ang material gifts. Mga kaibigan, napag-uusapan ba ninyo ng inyong asawa o ng sinisinta ninyo ang love language nyo? Na ipahahayag nyo ba ang pagmamahal ninyo sa kanila ayon sa love language na gusto nilang matanggap?
Hindi naman kasi emosyon lang ang pagmamahal. Sinasamahan ito ng gawa, ng pagsisikap, at ng pagbibigayan. Kaya mahalagang alam nyo ang love language ng asawa nyo o ng jowa nyo kung hindi pa kayo kasal. Mahalaga ring malinaw sa kanila kung ano ang love language na gusto nyong matanggap mula sa kanila. At pinakamahalaga, nagbibigayan kayo ng love language. Sa ganung paraan, higit na mapapaigting ninyo ang pagmamahal ninyo sa isa't isa. Masarap ang pakiramdam ng umiibig. Higit na masarap ang pakiramdam kung ikaw ang iniibig. Pero, alam mo ba kung ano ang pinakamasarap? Yung batid mo na mahal ka niya dahil gusto niya, hindi dahil kailangan niya. Kung saan na ipahahayag niya ang pagmamahal niya sa inyo, higit sa anumang wika sa buong daigdig. Kaya kaibigan, kilatisin niyo rin ng gaya ng isang diamante kung ano ang gusto niya na makuha mula sa inyo. Kung sasabihin natin yon ang love language. Kaya kapain at hapusin ng buong init at lambing ang puso ni asawa. At kung ayaw umipek ang kapa, haplos at lambing, pakinggan ang mga salitang hindi naririnig hanggang sa mabatid at matukoy mo kung ano ang kanyang love language.